Sa isang lungsod na kilala sa matatayog na gusali at abalang mga kalsada, naroon ang pangalan ni Adrian Villafuerte na tila nakaukit sa bawat pader ng negosyo. Sa edad na 37, isa na siyang kilalang negosyante na hindi lang basta-basta mayaman, kundi isa sa mga pinakakilalang personalidad sa larangan ng real estate at hotel management. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay na kanyang tinamo, nanatili ang isang puwang sa kanyang puso na hindi kayang punan ng salapi o karangyaan. Lumaki si Adrian sa isang maliit na baryo, ulila sa murang edad. Bata pa lamang siya nang pumanaw ang kanyang tunay na mga magulang dahil sa isang aksidente sa bus. Sa oras ng kanyang kawalan, dumating ang isang matandang negosyanteng nagngangalang Don Ernesto Villafuerte, isang makapangyarihang tao sa negosyo, at siya'y inampon. Adrian, malumanay ngunit matigas ang tinig ni Don Ernesto nang una siyang kinupkop. Mula ngayon, ikaw ay magiging bahagi ng aking pamilya. Wala nang ibang aako sa iyo, kundi ako. Kaya't matuto kang tumayo sa sarili mong paa. Gagamitin ko ang aking kakaalaman para hubugin ka bilang isang tunay na negosyante. Nang gabing iyon, unang beses na nakaramdam si Adrian ng kaunting ginhawa. Ngunit hindi rin niya malilimutan ang lamig sa mga mata ng taong tinawag niyang ama-amahan. Ang pagmamahal na hinahanap niya bilang bata ay napalitan ng mga aral tungkol sa puhunan, negosyo at kapangyarihan. Lumaki si Adrian na magaling sa numero, matalim sa desisyon at disiplinado sa oras. Sa edad na 20, siya na ang namamahala sa ilang negosyo ng anyang ampon na ama. At sa pagsisikap niya, hindi nagtagal ay itinayo niya ang sarili niyang kumpanya, isang hotel chain na unti-unting lumawak hanggang makilala sa iba't ibang panig ng bansa. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, ramdam niya ang kalungkutan sa bawat gabing nag-iisa siya sa penthouse unit ng kanyang kondo. Walang kasama, walang pamilya, walang asawa o anak na maaring magsabi ng, "Kumusta ka na?" o "Mahal kita." Minsan habang nakaupo siya sa veranda, hawak ang isang baso ng brandy, napabulong siya sa sarili. Ganito ba talaga ang buhay na nais kong marating? Puro negosyo, puro yaman. Pero wala ni isang taong tunay na nagmamahal sa akin? Kilala siya ng lahat bilang respetadong tao. Laging nakasuot ng mamahaling suit, laging nakasakay sa mamahaling sasakyan. Sa mga pagtitipon, palaging siya ang kinakamayan at pinupuri. Ngunit alam ni Adrian sa kanyang puso na iba ang tingin sa kanya ng mga tao. May galang, oo, ngunit walang tunay na koneksyon. Isang gabi, habang nasa opisina siya, pumasok ang kanyang matagal ng sekretarya na si Manang Cora na halos nanay na ang turing sa kanya. "Sir Adrian," wika nito habang may dalang mga dokumento, "nandito na po ang mga kontrata para sa bagong proyekto. Pipirmahan niyo pa po ba ngayong gabi?" "Pakilagay na lang dyan, Manang," tugon niya habang nakasandal sa upuan. Minsan iniisip ko, lahat ng papeles na ito, lahat ng proyektong ito, para saan ba talaga? Nagulat si Manang Cora sa kanyang tinuran. Sanay siyang makita ang amo na palaging determinado at walang bahid ng panghihina. Lumapit siya at marahang nagsalita, "Sir, hindi masama ang magsikap, pero hindi rin masamang hanapin ang kaligayahan. Baka kasi hinahayaan ninyong lunurin kayo ng trabaho at nakakalimutan ninyong may mas mahalagang bagay kaysa sa pera." Napangiti si Adrian. "Bagaman may pait, kaligayahan, saan ko ba hahanapin iyon, Manang? Wala akong pamilya, wala rin akong tunay na kaibigan. Ang lahat ng lumalapit sa akin, may kailangan lang." Hindi na nagsalita pa si Manang Cora. Sa halip, iniwan nito ang mga papeles sa mesa at tahimik na umalis. Naiwan si Adrian sa kanyang opisina. Pinagmamasdan ang mga larawan sa dingding, mga larawan ng mga hotel at gusaling itinayo niya. Wala kahit isang retrato ng pamilya o kaibigan. Sa likod ng lahat ng tagumpay, may hinahanap siyang kasagutan. Sino ba talaga siya? Saan siya nanggaling? Bakit kahit anong yaman ang mayroon siya, may puwang pa rin sa kanyang puso? Isang alaala ng kanyang pagkabata ang madalas bumabalik. Ang kanyang totoong ina na nakangiti
habang siya'y pinapasakay sa lumang bisikleta. At ang tinig nito, "Adrian, tandaan mo, mahal ka namin." Ngunit agad ding nawawala ang alaala, napapalitan ng tunog ng busina at sigaw noong gabing naaksidente ang kanilang pamilya. Nang gabing iyon, muli siyang napaisip. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila may kulang pa sa kanyang pagkatao. May mga tanong siyang hindi kayang sagutin kahit ng ampon niyang ama. Mga tanong na pilit niyang ibinabaon sa trabaho. At doon nagsimula ang kanyang pangungulila. Isang pangungulila na kahit siya'y hindi alam kung saan hahantong. Sa isang lumang restaurant na nakatayo sa gilid ng lumang kalsada sa Maynila, nagtatrabaho ang magkapatid na sina Liza at Mara. Hindi malaki ang kainan. May 10 mesa lamang ito at laging amoy mantika at sabaw ng karne. Sa tuwing pumapasok sila, dala nila ang bigat ng pangarap na sana'y balang araw ay makaalis sa lugar na iyon at magkaroon ng mas maayos na buhay. Si Liza, ang nakatatanda sa dalawa, ay 22 taong gulang. Mahinhin siya, maputi, may maamong muka at palaging nakayuko kapag kinakausap ng amo. Madalas siyang magsuot ng lumang itim na sapatos na medyo nagluluwag na. Ngunit pinipilit niyang itago ang pagkapudpud nito sa pamamagitan ng mas maingat na paglakad. Siya ang tahimik, ang tipong inuuna ang kapakanan ng iba kaysa sarili. Sa kanya nakasalalay ang kinabukasan ng kanyang kapatid. Samantalang si Mara naman, 18 taong gulang, ay palaban at masigla. Mas morena siya at may malalaking mata na laging tila nag-aapoy kapag may nakikitang maliit. Kahit hirap sila, madalas niyang ipakita ang matapang na mukha upang hindi sila maliitin. Sa tuwing pinapagalitan ng amo, si Mara ang unang sumasagot, hindi dahil sa yabang, kundi dahil sawang-sawa na siyang apihin. Magkasama silang umuupa ng maliit na barong-barong na yari sa yero at kahoy. Ilang hakbang lamang mula sa restaurant. Sa umaga, sabay silang nagigising sa tunog ng jeepney sa kalsada at sabay ding lumalakad patungo sa trabaho. Sa maliit na kwartong iyon, iisang banig lamang ang kanilang tinutulugan at isang lumang bentilador ang nagpapaikot ng mainit na hangin tuwing gabi. Isang umaga, habang naghahanda para sa trabaho, nagtanong si Mara kay Liza habang inaayos ang kanyang buhok sa harap ng basad na salamin. "Ate, hanggang kailan ba tayo ganito? Araw-araw na lang tayong pinapagalitan at pinagtatawanan. Hindi ko na alam kung may patutunguhan pa tayo dito." Napatingin si Liza sa kanyang kapatid. May malalim na lungkot sa mga mata, ngunit pinilit na ngumiti. "Mara, konting tiis pa. Hindi tayo pwedeng sumuko. Balang araw makakapag-aral ka ulit. Ako, okay na akong magtrabaho. Basta ikaw, sana hindi ka gaya ko na natigil." Umiling si Mara. "Hindi ka dapat magsakripisyo ng ganyan, ate. Kung alam lang ng mga magulang natin, siguradong hindi sila papayag na magpakahirap ka para lang sa akin." Napangiti si Liza. Bagaman halata ang lungkot, kung buhay pa sana sila. Hindi na niya tinapos ang sinabi, ngunit pareho nilang alam kung gaano kasakit ang alaala ng pagkawala ng kanilang mga magulang. Sa restaurant, hindi madali ang buhay nila. Madalas silang pagalitan ng kanilang amo, si Mr. Salcedo, lalo na kapag nade-delay ang kanilang serbisyo. Hindi rin sila ligtas sa pangungutya ng ibang katrabaho. "Hoy, Liza, Mara, sigaw ng isang waitress na mas matagal nang nagtatrabaho roon. Baka pwede kayong magdala ng maayos na sapatos minsan?" Nakakahiya kay Sir Salcedo na puro luma ang gamit ninyo. Napayuko si Liza, ngunit mabilis na sumagot si Mara. "At least kami nagtatrabaho ng maayos. Hindi gaya ng iba dyan na puro pamumuri lang sa amo para makalibre sa galit niya." Tumahimik ang iba, ngunit alam nilang lalong ikakainis iyon ni Mr. Salcedo kapag nalaman. Minsan, dumating ang gabi na halos mawalan sila ng lakas. Pag-uwi nila sa barong-barong, parehong napaupo sa banig at tahimik na tumitig sa kisame. Ang init, ang gutom at ang pagod ay nagsanib-sanib at muling napaluha si Mara. "Ate, minsan naiisip ko, baka mas mabuting umalis na lang tayo dito. Maghanap ng ibang lugar.
Kahit sa probinsya, basta hindi na tayo alipin ni Salcedo. Pinisil ni Liza ang kamay ng kapatid. Gusto ko rin, Mara. Pero saan tayo pupunta? Dito lang tayo may trabaho. Kahit maliit ang kita, kailangan nating mag-ipon kahit paunti-unti. Darating din ang araw na makakaalis tayo rito. Ngunit sa likod ng kanilang mga salita, pareho nilang alam na mahirap makawala. Parang bitag ang buhay na kinasadlakan nila. Sa mga panahong yon, pareho silang nangangarap ng mas maayos na kinabukasan. Si Liza na nakapagpatayo man lang ng maliit na tindahan at makitang magtapos si Mara. At si Mara na sana'y makapag-aral ng medisina at makabalik ang dignidad na nawala sa kanila. Ngunit higit sa lahat, pareho silang takot. Takot na baka dumating ang araw na hindi na sila makalabas pa ng restaurant na iyon ng buhay. Takot na baka ang mga pangarap na iyon ay manatili na lamang sa imahinasyon. At sa mga gabing tahimik, habang nangahiga sila sa banig, mahigpit silang magkayakap. Kahit walang sinasabi, sapat na ang yakap para ipaalala na sila'y magkasama at hindi sila susuko. Si Mr. Salcedo ay hindi basta ordinaryong may-ari ng isang maliit na restaurant. Sa panginin ng karamihan, isa siyang respetadong negosyanteng marunong magpatakbo ng negosyo. Ngunit sa mga mata ng mga empleyado, lalo na nina Liza at Mara, isa siyang halimaw na nakatago sa balat ng tao. May katamtamang tangkad, bilugan ang katawan, at palaging nakasuot ng mamahaling relo at alahas. Ngunit higit sa lahat, taglay niya ang malamig at mapanupil na mga mata. Mula sa unang araw pa lamang ng magkapatid sa restaurant, ramdam na nila ang bigat ng presensya ni Salcedo. Hindi ito kailanman ngumiti ng tapat, at bawat kilos niya ay tila ba laging naghahanap ng pagkakamali. Hindi lang iyon, kilala rin siya sa barangay bilang taong may koneksyon sa ilang pulis at opisyal. Kaya kahit maraming reklamo laban sa kanya, nananatiling tahimik ang lahat. Hoy Liza! Sigaw nito minsang nakitang nagmamadali si Liza sa pagsisilbi ng pagkain. Ano ba naman yan? Ang bagal-bagal mo. Sa susunod na madapa ang tray mo, ipapadapa kita mismo sa sahig. Nanginginig sa takot si Liza at agad na yumuko. Pasensya na po sir, hindi na po mauulit. Ngunit bago pa siya makalayo, lumapit si Mara, dala ang isa pang tray. Sir, ako na po ang sisisiguro. Kaya ko po itong tapusin agad. Lumingon si Salcedo at tinitigan si Mara mula ulo hanggang paa. Ikaw na naman, Mara. Ang tapang-tapang mo palagi. Baka nakakalimutan mong wala kang ibang mapupuntahan kundi dito. Kaya kung ayaw mong mawalan ng trabaho, sumunod ka na lang. Mabilis na bumigat ang hangin sa paligid. Tumahimik ang ibang staff na nakasaksi. Sanay na sila sa mamasigawan at mura ni Salcedo. Ngunit tuwing napapansin niyang matapang si Mara, mas lalo siyang nagagalit. Ngunit hindi lang pagmumura ang nagagawa ng lalaki. May mga bulong-bulungan sa hanay ng mga empleyado na may mga bagay na nangyayari sa basement ng restaurant. Isang lugar na mahigpit na ipinagbabawal pasukin ng kahit sinong hindi tauhan ni Salcedo. Sinasabing may mga nawawalang waitress noon na huling nakitang pumasok sa restaurant, ngunit hindi na lumabas. Ang mga usapang iyon ay tinatakpan sa pamamagitan ng takot. Walang dapat makaalam ng nangyayari rito. Minsang narinig ni Mara mula sa isang kaempleyado na bumulong habang sila'y nasa kusina. Kapag nagtanong ka ng sobra, ikaw ang susunod na mawawala. Kumunot ang noo ni Mara. Anong ibig mong sabihin? Ngunit bago pa makasagot ang empleyado, biglang pumasok si Salcedo. Nagbatay mali siya ang lahat at nagpatuloy sa trabaho. Naiwan si Mara na puno ng katanungan. Sa tuwing gabi, kapag sarado na ang restaurant, madalas nilang marinig ni Liza ang mga kakaibang tunog mula sa ilalim ng sahig. Tila may mga tinig ng umiiyak o mahinang kaluskos ng bakal. Ate, naririnig mo ba yun? Bulong ni Mara. Minsang sabay silang naglilinis ng mesa. Tumango si Liza, ngunit agad na umiling. Huwag na nating pakialaman, Mara. Delikado. Baka tayo pa ang mapahamak. Ngunit hindi nawala sa isipan ng dalawa ang misteryosong silid na iyon
Ang takot nila ay unti-unting humahalo sa galit. Lalo na kay Mara na matagal nang ayaw magpaapi. Isang araw, dumating sa restaurant ang isang matandang customer na halatang may problema. Habang nagsisilbi si Lisa, bigla itong napabulong. "Miss, mag-ingat kayo rito. Hindi ligtas ang lugar na ito." Napatingin si Lisa at nagulat. Ngunit bago pa siya makapagtanong, dumating si Salcedo at agad na pinalayas ang matanda. "Wala kang karapatang magsalita ng kahit ano dito. Lumayas ka." Naiwan si Lisa na kinakabahan. Muli niyang kinausap ang kapatid nang sila'y makauwi na. "Mara, baka totoo nga ang sinasabi nila. May masama talagang nangyayari sa basement." "Kung ganon," sagot ni Mara na mahigpit ang hawak sa kamay ng kapatid, "hindi tayo dapat manahimik. Hindi habang buhay na matatakot tayo kay Salcedo." Ngunit alam nilang mahirap ang kanilang sitwasyon. Ang restaurant ang tanging pinagmumulan ng kanilang kabuhayan. Kung magsasalita sila, wala silang mapupuntahan. At kung manahimik naman sila, baka maging biktima rin sila ng mas malalang kapalaran. Habang lumilipas ang mga linggo, lalong naging mabigat ang trabaho. Lahat ng empleyado ay halos alipin na lamang at si Salcedo ay nagiging mas marahas. Minsan, kahit walang dahilan, pinapalo niya ng kahoy ang mesa para takutin ang lahat. Walang reklamo, palagi niyang sigaw, "Kung ayaw ninyong mawala ng trabaho, sumunod kayo sa akin." At sa bawat sigaw na iyon, nararamdaman ni Liza at Mara ang lalong pagbigat ng kanilang kinabukasan. Sa ilalim ng mga yapak ni Salcedo, para silang mga ibong ikinulong sa hawla. At sa kanilang mga puso, unti-unti nang sumisibol ang panalangin na sana may dumating na makakapagligtas sa kanila mula sa bangungot na ito. Isang gabing maulan, walang din si Adrian na kumain sa isang maliit na restaurant na halos hindi niya binibigyang pansin sa mga nagdaang taon. Sa likod ng kanyang marangyang kotse at mahal na kasuotan, madalas siyang pumili ng mga mamahaling lugar. Ngunit sa gabing iyon, tila may bumubulong sa kanya na subukan ang kainan sa gilid ng kalsada. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng amoy ng mantika at sabaw na matagal nang kumukulo sa kawali. Mabilis siyang napansin ng lahat ng tauhan. Isang lalaking halatang mayaman at malayo ang estado sa mga karaniwang customer ng restaurant. Ang ilan ay agad na nagbulungan, nagtataka kung bakit naroon ang isang taong kilala sa lungsod. Lumapit si Liza, nakasuot ng kupas na uniforme at marahang ngumiti. "Magandang gabi po, sir. Ano pong order ninyo?" Napatingin si Adrian sa dalaga. May kakaibang lungkot sa mga mata nito na tila ba may dalang bigat na hindi kayang itago ng ngiti. Saglit siyang natigilan at saka sumagot, "Isang kape na lang at siguro kaunting tinapay." Habang inihahanda ang order, hindi maiwasang mapansin ni Adrian ang galaw ng magkapatid. Si Liza, bagaman mahinhin at tahimik, ay mabilis kumilos at laging maingat. Si Mara naman ay palaban ng anyo, mabilis sumulyap sa paligid na para bang laging handang ipagtanggol ang sarili. "Bakit kaya iba ang pakiramdam ko sa dalawang batang ito?" tanong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang dalawa mula sa kanyang mesa. Maya-maya'y bumalik si Liza, dala ang kanyang kape. "Pasensya na po kung matagal, sir. Medyo marami pong ginagawa sa kusina." Mumiti si Adrian at tumango. "Ayos lang, hindi ako nagmamadali." Napansin niyang nanginginig ang kamay ng dalaga habang inilalapag ang tasa. "Mahirap ba rito?" tanong niya bigla. Nabigla si Liza sa tanong at sandaling hindi nakasagot. Ganito na lang po talaga ang trabaho, sir. Kaya naman po." Ngunit bago pa tuluyang makaalis si Liza, sumabat si Mara na kararating lang dala ang isa pang tray. "Mahirap talaga, sir, pero wala kaming choice. Kailangan naming kumapit sa trabahong ito." Namilog ang mga mata ni Liza at agad na hinila ang braso ng kapatid. "Mara, huwag ka namang magsalita ng ganyan." Ngunit napatahimik na lang sila nang bumaling ang tingin ni Adrian kay Mara. "Tama ang sinabi mo. Kailangan ng lahat ng pagkakakitaan para mabuhay. Pero minsan, hindi dapat puro tiis." Nagkatinginan ang magkapatid. May kakaibang bigat ang mga salitang iyon at tila ba naramdaman nila ang sinseridad ng lalaking nasa kanilang harapan. Hindi nagtagal,
dumating si Mr. Salcedo at agad napansin ang tatlong nag-uusap. Lumapit siya na may pilit ng ngiti. "Magandang gabi po, sir. Hindi ko akalaing mapapasyal kayo sa maliit kong negosyo. Malaking karangalan po." Umango lang si Adrian. Ngunit napansin niya ang biglang pagbabago sa kilos ng magkapatid. Parang biglang nanigas si Liza, habang si Mara naman ay napatingin sa sahig, mahigpit ang hawak sa tray. Hindi na nakapagsalita ang dalawa hanggang sa umalis si Salcedo. Nang makalis ang amo, muling bumaling si Adrian kay Liza. "Bakit parang natatakot kayo sa may-ari ng lugar na ito?" Agad umiling si Liza. "Wala po, sir. Siguro guni-guni lang ninyo." Ngunit hindi nakatiis si Mara. "Kung alam niyo lang, sir." Mabilis na tinakpan ni Liza ang bibig ng kapatid at napilitan silang ngumiti kay Adrian. "Pasensya na po, medyo pagod lang kami." Tumango si Adrian, ngunit alam niyang may mali. May misteryo sa likod ng mga mata ng magkapatid na hindi kayang itago ng kanilang mga ngiti. Habang lumalalim ang gabi, naisip niyang hindi aksidente ang pagpasok niya sa restaurant na iyon. May koneksyon siyang hindi pa maipaliwanag at sa puso niya, ramdam niyang magsisimula pa lamang ang isang kwentong magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Sa pag-alis niya ng gabing iyon, muling bumaling siya sa dalawang dalaga at marahang nagsabi, "Mag-ingat kayo." Saglit silang natigilan. Hindi iyon pangkaraniwang salita mula sa isang estranghero, kundi tila bababala na may nakikita itong hindi nakikita ng iba. At mula sa gabing iyon, nag-ugat ang koneksyon na magdudugtong sa kanilang tatlo. Isang koneksyong magiging daan ng mas matinding pagsubok na hindi nila inaasahan. Kinabukasan ng kanilang pagkikita, muling bumalik si Adrian sa restaurant. Hindi niya lubos na maipaliwanag sa sarili kung bakit, ngunit may tilang hindi siya mapakali. May kung anong humahatak sa kanya upang makita muli ang dalawang dalaga. Pagdating niya, sinalubong siya ng ibang tauhan, ngunit napansin niyang hindi naroon sina Liza at Mara. Lumibot ang kanyang mga mata sa buong lugar, umaasang makikita ang dalawang pamilyar na muka. "Nasaan sina Liza at Mara?" tanong niya sa isang waitress habang nagsisimula ng umorder. Nagtibit balikat ang dalaga. Wala na po sila rito, sir. Sabi ng amo, umalis na daw sila kagabi. Bigla na lang hindi pumasok ngayong umaga." Napakunot ang noo ni Adrian. "Umalis? Nang walang paalam?" Tumango ang waitress, pilit na ngumingiti, ngunit halata ang kaba. "Ganun nga po ang sabi. Nahanap na ng mas magandang trabaho." Hindi agad nakapaniwala si Adrian. Alam niyang desperado ang magkapatid na kumayod para mabuhay at hindi nila basta-basta iiwan ang trabaho. Maraming tanong ang pumasok sa kanyang isipan. Ano ang nangyari kagabi pagkatapos ng kanyang panalis? Bakit biglang nawala ang dalawang dalaga? Nagdesisyon siyang kausapin ang ibang staff. Sa likod ng kusina, nakasalubong niya ang isang matandang tagapagluto na tila may gustong sabihin ngunit natatakot. "Manong, kilala ko po kayo kagabi. Nakita ko kung paano ninyo tiningnan si Mara at Liza." Panimula ni Adrian. "Alam ko, may hindi tamang nangyayari rito. Sabihin ninyo sa akin, ano ang nangyari sa kanila?" Nag-aatubili ang matanda, ngunit sa huli ay nagsalita. "Sir, wala na akong masasabi. Delikado. Baka pati ako, mawala rin." "Makapano silang mawawala?" Mabilis na tanong ni Adrian. "Ano ba talaga ang ibig mong sabihin?" Hindi na nakasagot ang matanda. Agad itong umiling at nagpatuloy sa ginagawa. Naiwan si Adrian na lalong napuno ng hinala. Paglabas niya, nasalubong niya mismo si Mr. Salcedo. Nakangiti ito, ngunit may halong pang-aasar. "Sir Adrian, ang aga niyo yata ngayon. Naghahanap ba kayo ng tao? Nasaan sina Liza at Mara?" Diretsyong tanong ni Adrian, hindi nag-aksaya ng oras. Umiling si Salcedo at nagkunwaring nagulat. Yung magkapatid, umalis na sila. Hindi ba't mga ganong klase ng tao walang tiwala? Bigla na lang mawawala kapag may nakitang mas magandang oportunidad. Ganyan talaga ang mga mahihirap, sir." Nanlamig si Adrian sa narinig. Hindi siya kumbinsido.
Ang paraan ng pananalita ni Salcedo ay parang may tinatago. At higit pa, naalala niya ang takot sa mga mata ni Liza at Mara kagabi nang lumapit si Salcedo. Kung umalis sila, bakit hindi sila nagpaalam sa kahit kanino? Alam kong hindi nila gagawin yon, madiing wika ni Adrian. Kung hindi ka naniniwala, wala na akong magagawa, sagot ni Salcedo. Ngayon ay mas malamig ang boses. Hindi ko na problema kung saan sila nagpunta. Umalis si Adrian sa restaurant na puno ng mabibigat na tanong. Sumakay siya sa kanyang sasakyan ngunit hindi makaalis agad. Nakaupo lamang siya, mahigpit ang kapit sa manibela. Paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isip ang mukha ng dalawang dalaga. Ang kanilang paggiti, ang kanilang mga mata na puno ng bigat, at ang mga salipang halos bitawan na kagabi ni Mara. Kung alam niyo lang, sir, napasayan sila kusang umalis. Pulong niya sa sarili. May nangyari sa kanila at may kinalaman si Salcedo. Nagpasya siyang magsimulang magtanong sa paligid. Lumapit siya sa mga tindero sa kalye, mga kariton ng kakanin, at ilang kapitbahay malapit sa restaurant. May ilan na nagsabing nakita raw ang magkapatid kagabi. Hating gabi na, at tila pinipilit na isakay sa likod na pintuan ng restaurant. Ngunit lahat ng kanyang tinanungan ay agad ding umatras at sinabing wala silang alam. Sir, pasensya na po, pabulong ng isa. Kung ako sa inyo, wag na kayong makialam. Delikado. Si Salcedo ang may hawak dito sa lugar na to. Kahit mga pulis, kaibigan niya. Mas lalo lang nagliyab ang loob ni Adrian. Ang kawalan ng katarungan na dinanas ng dalawang inosenteng dalaga ay hindi niya maatim. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang ang bigat na nararamdaman niya para sa magkapatid. Ngunit sigurado siyang hindi niya hahayaang mawala sila na parang bula. Habang papalayo siya, dumuhaw sa kanyang alaala ang mga gabing ginugol niya mag-isa, ang mga tanong tungkol sa kanyang nakaraan, at ang pakiramdam na lagi siyang may hinahanap na hindi niya makita. Ngayon, tila ba konektado ang lahat? Ang pagkawala ni Liza at Mara ay hindi lang simpleng pangyayari. Ito'y tila bahagi ng mas malaking kwento na hindi pa niya nauunawaan. Kinagabihan, bumalik siyang muli sa restaurant, ngunit sarado na ang lahat. Sa gilid ng gusali, napansin niya ang isang bakal na pinto na tila hindi pangkaraniwan. Mula roon, dumadaloy ang malamig na hangin at tila may mahinang kaluskos. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang flashlight at napabulong sa sarili. Narito sila. Ang kanyang hinala ay mas lumalalim at sa pagkakataong iyon, alam niyang hindi na siya pwedeng umatras. Madilim na nang muling bumalik si Adrian sa restaurant kinagabihan. Hindi siya mapalagay mula nang makita ang kakaibang bakal na pinto sa gilid ng gusali. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang imahe ni Liza at Mara, ang takot sa kanilang mga mata. Ang boses ni Mara na tila nais magsiwalat ng sikreto at ang biglang pagkawala nila kinabukasan. Hindi siya papayag na matapos ang lahat ng walang kasagutan. Tahimik niyang inikot ang palibid ng restaurant, sarado na ang mga ilaw sa loob, at tanging ang lamlam ng ilaw sa poste ang nagbigay ng liwanag sa kalsada. Nakita niyang walang bantay sa labas. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang lumapit sa pintuang bakal. Habang nakatayo roon, narinig niya ang mahinang kaluskos. Hindi ito tunog ng daga o kahoy. Parang yapak na mga taong pilit na gumagalaw, ngunit hindi makawala. Saglit siyang napapikit, pinakiramdaman ang paligid, at saka dahan-dahang ininulak ang pinto. Ngunit hindi ito gumalaw. May mabigat na kandado na nakalagay. Hinaplos niya ang paligid ng pinto at napansin ang kalumaan ng bakal. Tila ilang taon nang ginagamit at sadyang matibay. Kailangan kong makahanap ng paraan, bulong niya sa sarili. Nagpasya siyang bumalik kinabukasan, dala ang isang maliit na kagamitan. Ngunit bago siya umalis, tumigil siya sandali at ipinatong ang tainga sa pinto. Doon, mas malinaw niyang narinig ang tinig, isang mahinang iyak. Ate, masakit. Napakuyom ng kamao si Adrian. Hindi siya nagkamali. Nandoon sina Liza at Mara at mas lalong nag-apoy ang kanyang damdamin upang iligtas sila. Kinabukasan, nagkunwari siyang may kausap na kliyente at hindi dumiretso sa kanyang opisina.
Sa halip, bumalik siya sa restaurant na tila isang ordinaryong customer. Umupo siya malapit sa kusina at sinipat ang paligid. Lahat ay abala. Ngunit napansin niya ang 2 tauhan ni Salcedo na bigla-biglang bumababa sa sahig na natatakpan ng trapal. May basement nga, bulong niya habang nakamasid, at doon nila itinatago ang magkapatid. Matapos ang ilang oras, muling nagdilim ang paligid at nagsara ang restaurant. Sa pagkakataong ito, nagdala siya ng maliit na crowbar. Muli siyang lumapit sa pintuang bakal at maingat na pinwersa ang kandado. Kumalabog iyon, ngunit sa kabutihang palad ay walang tao sa paligid na nakarinig. Sa pagbukas ng pinto, isang malamig at amoy kalawang na hangin ang bumungan sa kanya. Dahan-dahan siyang bumaba sa makitid na hagdan. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang mga mahinang ungol at kaluskos. Pagdating niya sa dulo, nakakita siya ng maliit na bombilyang nakasabit sa gitna ng kisame. Mahina ang liwanag, ngunit sapat para makita niya ang nakagapos na mga katawan ng 2 dalaga sa gilid ng silid. Diyos ko, bulalas niya habang dali-daling lumapit. Nakita niyang sugatan ang mga braso ni Lisa, puno ng pasa ang mukha ni Mara at parehong nanghihina ang kanilang katawan. Ngunit nang maramdaman nila ang kanyang presensya, bahagyang dumilat si Lisa at mahina niyang nasambit. "Sir Adrian!" Agad niyang hinawakan ang lubid at sinubukang kalagin. "Huwag kayong mag-alala, ililigtas ko kayo, hindi na kayo masasaktan pa." Si Mara, bagaman nanghihina, pinilit magsalita. "Sir, bakit kayo bumanik? Delikado rito." "Dahil hindi ko kayang pabayaan kayo." Madiin niyang sagot habang pinupunit ang lubid gamit ang kanyang dala. Habang tinutulungan niya ang magkapatid, muling sumagi sa isip niya ang mga bulong-buluman sa paligid tungkol kay Salcedo. Tama ang lahat, may mga nangyayaring kalupitan sa basement na ito. At kung hindi siya nakialam, baka tulad ng mga naunang biktima, si Lisa at Maray tuluyan nang mawala. Nang mawala na ang magkapatid, agad niya silang inalalayan paakyat sa hagdan. Nanginginig ang kanilang mga katawan at kitang-kita ang takot sa kanilang mga mata. "Kailangan nating umalis bago may makakita," bulong ni Adrian. Ngunit bago pa sila makalabas ng pinto, narinig nila ang biglang pagbukas ng pinto sa taas. May mga yapak na pababa. Napahigpit ang hawak ni Adrian sa magkapatid. Alam niyang oras na lang at mahuhuli sila. "Dito muna kayo," utos niya habang itinago ang magkapatid sa sulok. Humanda siyang harapin kung sino man ang paparating. Sa sandaling iyon, ramdam ni Adrian na hindi na lang simpleng pagtulong ang binagawa niya. Ito'y laban na. Isang laban sa kasamaan ng taong matagal nang aabuso sa mga inosente. Bumilis ang tibok ng puso ni Adrian nang marinig ang mga yapak na pababa mula sa itaas ng hagdan. Hawak niya ang magkapatid, pilit na pinapakalma ang kanilang nanginginig na katawan. Ramdam niya ang takot na bumabalot sa kanila. Ngunit higit pa ron, ramdam niya ang responsibilidad na huwag na silang muling madamay sa kalupitan ni Salcedo. "Sir, huwag na kayong sumugod, baka pati kayo." Mahina ngunit mariing pabulong ni Lisa habang hawak ang kanyang braso. Ngunit tumitig si Adrian sa kanya at marahang ngumiti. "Huwag kang matakot, hindi ko kayo iiwan dito." Nang marinig nila ang tunog ng susi na bumukas sa bakal na pinto sa taas, agad na nagdesisyon si Adrian. Himila niya sina Liza at Mara papunta sa kabilang dulo ng basement, kung saan may nakatagong maliit na siwang sa dingding na tila ginagamit lang na lagayan ng lumang kahon. Doon niya sila itinago at mariing bumulong. "Anuman ang mangyari, huwag kayong lalabas hanggang hindi ko sinasabi. Naiintindihan ninyo?" Napaluha si Mara, ngunit tumango. "Sir, mag-ingat kayo." Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Adrian bago siya lumapit sa hagdan. Nang bumukas ang pinto, bumungad ang 2 tauhan ni Salcedo. Parehong malalaki ang katawan at may hawak na mga pamalo. "Anong ginagawa mo rito?" singhal ng isa. Diretsyong tumingin si Adrian sa kanila. "Narito ako para kunin ang 2 batang kinuha ninyo kagabi. Hindi na kayo makakapagpatuloy sa ginagawa ninyo."
Nagkatinginan ang dalawang lalaki saka nagsimulang bumaba ng marahas. Ngunit bago pa sila makalapit, mabilis na inundayan ni Adrian ng matinding suntok ang isa, dahilan upang mabitawan nito ang dala niyang pamalo. Agad niya yung kinuha at ginamit para ipangharang sa sumugod na ikalawa. Nagpatuloy ang sagupaan sa loob ng basement. Mabigat ang bawat hampas, ngunit hindi nagpadaing si Adrian. Sa bawat suntok at iwas, ramdam niya ang apoy ng kanyang galit. Hindi lamang para iligtas ang magkapatid, kundi para itigil na rin ang kalupitan ng taong matagal nang nananakit ng iba. Sa gitna ng laban, biglang sumilip si Mara mula sa kanilang taguan. "Sir, dito tayo! Bilisan natin!" Matapos niyang mapabagsak ang isa sa mga tauhan at bahagyang napilayan ang isa pa, agad niyang hinila ang magkapatid palabas ng basement. Mabilis silang umakyat sa hagdan habang pilit na hinahabol ng sugatang tauhan. Pagdating sa labas, agad niyang dinala ang dalawa sa kanyang sasakyan na nakaparada sa hindi kalayuan. "Sumakay kayo, bilis!" Utos niya habang binubuksan ang pinto. Hingal at halos mawalan ng lakas, sabay na pumasok sina Liza at Mara. "Sir, baka sundan tayo." Ani Liza, nanginginig ang tinig. "Hindi ko hahayaang mangyari iyon," sagot ni Adrian at agad niyang pinaandar ang sasakyan. Habang umaandar sila sa madilim na kalsada, patuloy na nanginginig ang magkapatid. Hawak-hawak ni Liza ang kamay ng kanyang kapatid habang patuloy na lumuluha. "Salamat po, sir. Kung hindi kayo dumating, baka..." Hindi na niya tinapos ang kanyang pangungusap at tuluyang napahikbi. Si Mara naman, bagaman matapang ang dating, ay hindi napigilan ang pagbagsak ng luha. "Akala ko katapusan na namin, sir. Pero bumalik kayo. Bakit?" Saglit na natahimik si Adrian, nakatingin sa kalsadang tinataha. "Dahil hindi ko kayang pabayaan kayo. At higit sa lahat, dahil may nararamdaman akong hindi ko maipaliwanag. Parang may koneksyon ako sa inyong dalawa." Nagkatinginan ang magkapatid. Hindi pa nila kayang ipaliwanag ang lahat. Ngunit sa sandaling iyon, sapat na ang kanilang naramdaman. Ang tiwala na hindi sila iiwan ng lalaking ito. Pagdating nila sa pinakamalapit na ospital, agad na tinulungan ni Adrian ang dalawa na bumaba. Pinagmasdan ng mga nurse ang kalagayan nila. May mga pasa sa katawan, sugat sa braso at matinding pagod. "Sir, kailangan ma-admit ang dalawang ito. Malubha ang kondisyon nila," sabi ng isang nurse. Tumango si Adrian. "Gawin ninyo ang lahat. Sagot ko ang lahat ng gastos." Habang ginagamot ang magkapatid, nanatili siya sa labas ng silid, tahimik na nakaupo sa mahabang bangko. Pinagmamasdan niya ang kanyang mga kamay na may bahid pa ng dugo mula sa sagupaan sa basement. Sa kanyang dibdib, halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Galit kay Salcedo, awa sa dalawang dalaga, at isang hindi maipaliwanag na bigat na tila may ugnayan ang lahat ng ito sa kanyang nakaraan. Pagkalipas ng ilang oras, lumabas ang doktor. Stable na ang kalagayan nila, pero kailangan nila ng pahinga. Mabuti na lang at nadala sila agad dito. Huminga ng maluwag si Adrian. Pumasok siya sa silid at doon niya nakita ang magkapatid na natutulog na. Kapwa may bahid ng luha sa kanilang mga pisngi. Tahimik siyang lumapit, itinabi ang kumot sa kanilang katawan at marahang bumulong. "Hindi na mauulit ang lahat ng ito. Ipinapangako ko." At mula sa gabing iyon, nagsimula ang isang pangakong babago sa kanyang buhay. Hindi lang basta siya tumulong, kundi nagdesisyon siyang maging sandigan ng dalawang dalaga. Hindi niya pa alam kung anong katotohanang ibubunyag nila balang araw. Ngunit sigurado siyang handa siyang harapin iyon, anumang kapalit. Kinabukasan matapos ang gabing iyon, nagising si Adrian ng maaga. Hindi siya halos nakatulog, iniisip ang kalagayan ni Liza at Mara. Kaagad siyang nagtungo sa ospital. Dala ang ilang prutas at mainit na lugaw na ipinaluto niya mula sa isang kilalang hotel na pagmamay-ari niya. Habang naglalakad sa pasilyo, ramdam niya ang bigat ng katahimikan, para bang may mabigat na usapan na magaganap. Pagpasok niya sa silid, nadatnan niyang gising na ang magkapatid. Si Liza ay nakasandal sa unan, mahina ngunit malinaw ang ngiti nang makita siya. Si Mara naman ay seryosong nakatingin sa bintana.
Wari may iniisip na malalim. Magandang umaga, bati ni Adrian habang inilalapag ang dalang pagkain sa mesa. Kumusta ang pakiramdam ninyo? Medyo mabuti na po, sir. Mahina ngunit magalang na tugon ni Liza. Salamat po sa lahat ng ginawa ninyo. Kung wala kayo, hindi na niya natuloy ang sasabihin at muling pumatak ang kanyang luha. Lumapit si Adrian at marahang hinawakan ang balikat nito. Wala kayong kailangang ipagpasalamat. Ginawa ko lang ang dapat gawin. Ngunit bago pa tuluyang mapuno ng damdamin ang sandaling iyon, biglang nagsalita si Mara. Malalim ang tinig. Bakit mo kami tinulungan, sir? Hindi mo naman kami kilala? Wala ka namang mapapala sa amin. Natigilan si Adrian, napatingin kay Mara. Dahil hindi ko kayang manahimik. Ayokong may mga inosenteng taong gaya ninyo ang patuloy na inaapi. Tumingin si Mara ng diretsyo sa kanyang mga mata. Hindi lang iyon ang dahilan. Alam ko. Nagkatinginan silang tatlo. Halatang nagulat si Liza sa tinuran ng kapatid. Mara, ano ba? Ngunit pinutol ito ng dalaga. Hindi na tayo pwedeng manahimik, ate. Panahon na para malaman niya ang totoo. Napakunot ang noo ni Adrian. Anong ibig mong sabihin? Huminganan malalim si Mara bago nagpatuloy. Sir, bakit mo kami iniwan noon? Bakit mo hinayaang lumaki kami sa hirap? Samantalang ikaw ay nasa piling ng taong tinuring mong ama. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Anong sinasabi mo? Lumapit si Liza at mahigpit na hinawakan ang kamay ng kapatid. Mara, baka nagkakamali ka. Pero umiling si Mara, patuloy ang titig kay Adrian. Hindi ako nagkakamali, ate. Ramdam ko at ngayong nakita ko siya ng mas malapitan, mas lalo akong nakakatiyak. Sir Adrian, ikaw ang kapatid namin. Parang sumabog ang katahimikan sa loob ng silid. Natulala si Adrian, hindi makapagsalita. Tumayo siya at naglakad palapit sa bintana. Hinahabol ang hininga na parang binigwasan ng katotohanan. Hindi maaari. Mahina niyang bulong. Ngunit lumapit si Mara, puno ng determinasyon ng mukha. Alam kong mahirap paniwalaan, pero totoo. Ang ama na kinikilala mo bilang tagapagligtas, siya ring ama na nag-iwan sa amin. Iniwan niya si mama, iniwan niya kami, at pinili niyang akuin ka bilang anak. Napahawak si Adrian sa kanyang sentido. Bumalik sa kanyang isipan ang mga gabing nagtataka siya kung bakit laging may puwang ang kanyang pagkatao. Kung bakit pakiramdam niya'y hindi niya lubos na kilala ang kanyang pinagmulan. Ngayon, tila may liwanag na biglang sumiklam, liwanag na masakit, nakakapaso, at nagbubunyag ng sugat na mas malalim kaysa alinmang dinanas niya noon. Kung totoo ang sinasabi ninyo, bakit ngayon lang? Halos pasigaw na tanong niya, pilit hinahanap ang sagot. Tumulo ang luha ni Liza, nanginginig ang tinig, dahil wala kaming lakas. Bata pa kami nang iwan kami ni Papa. Pinili niyang magsimula ng bagong buhay. Kasama ka. Hindi ko alam, bulalas ni Adrian. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Wala akong alam sa lahat ng iyan. Pero totoo pa rin, sagot ni Mara, mariin. Habang lumalaki ka na puno ng karangyaan, kami nagugutom, nagtitiis, at nagtatrabaho para lang mabuhay. Hindi ko alam kung kasalanan mo ba iyon, pero ikaw ang simbolo ng lahat ng sakit na dinanas namin. Naupo si Adrian. Hawak ang ulo, halos madurog ang puso. Parang gumuho ang lahat ng pundasyong pinagkakapitan niya. Ang taong inidulo at itinuring niyang tagapagligtas, si Don Ernesto, ay isa palang taksil na sumira ng ibang pamilya para sa sariling interes. At siya, si Adrian, ay produkto ng pagkukulang at pagtataksil na iyon. Tahimik ang buong silid. Ang tanging maririnig ay ang pag-iyak ni Liza at ang malalim na paghinga ni Adrian. Hindi ko alam. Mahina niyang bulong. Hindi ko alam kung paano haharapin ang katotohanan. Ang buong buhay ko'y nakatali sa isang kasinungalingan. Lumapit si Liza, inabot ang kanyang kamay. Sir, Adrian, hindi ka nagkulang sa amin. Alam naming wala kang alam at alam naming hindi mo pinili ang naging sitwasyon. Ngunit mariin pa ring tumingin si Mara. Hindi sapat ang pagkakaalam lang. Ang tanong, ano ang gagawin mo ngayon? Magbubulag-bulagan ka rin ba tulad ng ginawa ng taong itinuring mong ama?
Napapikit si Adrian at sa wakas ay pinakawalan ang luha na matagal niyang pinipigilan. Sa kanyang puso, alam niyang simula pa lamang ito ng mas masakit na laban. Hindi lang para sa katarungan ng magkapatid, kundi para rin sa sarili niyang pagkatao. At mula sa gabing iyon, hindi na muling magiging pareho ang mundo ni Adrian. Matapos ang pagbubunyag ng magkapatid, tulala si Adrian sa loob ng silid ng ospital. Ang mga salita ni Mara ay parang matutulis na salitang paulit-ulit na humihiwa sa kanyang isipan. Ikaw ang iniwanan nilang anak. Ikaw ang iniwanan nilang pamilya. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang lahat ng iyon. Sa isang iglap, ang lahat ng pinaniniwalaan niyang pundasyon ng kanyang pagkatao ay gumuho. Mabigat ang katahimikan sa silid. Si Lisa ay patuloy na umiiyak. Pilit na inaabot ang kamay ni Adrian para maiparating na wala siyang kasalanan. Ngunit tila hindi iyon umabot sa kanyang puso. Si Mara naman ay nanailing matapang ang muka, ngunit sa likod ng kanyang galit ay halata ang matagal ng sakit na kanyang kinikimkim. Tumayo si Adrian, mabigat ang bawat hakbang. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas kung saan makikita ang mga ilaw ng syudad. Kung totoo ang lahat ng sinabi ninyo, ibig sabihin ang taong itinuring kong ama, siya pala ang dahilan ng paghihirap ninyo. Siya pala ang dahilan kung bakit lumaki akong puno ng kasinungalingan. Sir, mahinang wika ni Lisa, halos pabulong. Alam naming mahirap tanggapin, pero hindi ka dapat sisihin sa mga pagkakamali niya. Ngunit umiling si Adrian. Paano hindi? Habang Fayo'y nagugutom at nagtitiis, ako naman ay nakatira sa mansyon, kumakain ng masasarap na pagkain at tinuturuan ng negosyo. Habang kayo'y pinapahirapan ng mundo, ako'y pinapalaki ng taong siya ring sumira sa inyo. Mariin ang boses ni Mara nang sumagot. Pero hindi mo pinili iyon, Adrian. Hindi ikaw ang nagtaksil, hindi ikaw ang nang-iwan. Ngunit tandaan mo, ngayon na alam mo na, may responsibilidad ka na. Hindi mo na pwedeng itago o ipikit ang mata mo. Saglit na natigilan si Adrian. Ang bigat ng sinabi ni Mara ay lalo lamang nagdagdag sa pasaning kanyang dinadala. Ngunit totoo, hindi na siya pwedeng magbulag-bulagan. Sa mga sumunod na araw, halos hindi siya makapasok sa kanyang mga kumpanya. Ipinasa niya ang lahat ng gawain sa kanyang mga tauhan. Ang isip niya ay laging nasa dalawang bagay. Ang nakaraan na itinago sa kanya at ang kasalukuyang sitwasyon ni Liza at Mara. Isang gabi, nakaupo siya sa kanyang silid sa penthouse. Hawak niya ang isang lumang kahon na iniwan sa kanya ni Don Ernesto bago ito pumanaw. Noon pa man ay hindi niya iyon masyadong binubuksan. Ngunit ngayong gabing iyon, tila may nagtulak sa kanya. Binuksan niya ang kahon. At naroon ang ilang lumang dokumento, sulat at larawan. Isa sa mga larawan ang agad na tumama sa kanyang puso. Isang babae na may hawig kay Liza, may hawig kay Mara. Nakasama nito si Don Ernesto sa larawan. Ngunit halata sa mga mata ng babae ang lungkot. Siya ang tunay ninyong ina. Bulong ni Adrian sa sarili. Nangilid ang luha. Kasama rin sa kahon ang isang lumang sulat na hindi niya noon binigyang pansin. Binasa niya ito ngayon at tila gumuho ang kanyang mundo. Nakasaad doon ang pangakong iniwan ni Don Ernesto. Hindi ko kayang akuin ang lahat ng pamilya. Pinili kong ituring si Adrian bilang aking anak upang manatili ang aking pangalan at ang aking negosyo. Ang iba, kailangan kong iwan. Parang biglang sumikip ang dibdib ni Adrian. Ang lahat ng iniidolo niyang aral at tagumpay ay itinayo pala sa pundasyon ng pagtataksil at kasakiman. Hindi niya alam kung matatawag pa siyang anak ng isang ama na walang ibang iniisip kundi pangalan at negosyo. Kinabukasan, bumalik siya sa ospital. Tahimik siyang pumasok sa silid ni Liza at Mara. Dala ang kahon ng mga dokumento. Nang makita siya ng magkapatid, agad silang napatigil sa pag-uusap. May kailangan kayong makita, aniya, habang inilalapag ang kahon sa mesa. Binuksan niya ito at inilabas ang larawan ng kanilang ina. Napasinghap si Liza. Si Mama, ito ang larawan niya. Hindi ako nagkamali, mariing sagot ni Mara. Totoo ang lahat ng sinabi ko. Siya ang ina namin.
At siya rin ang iniwan ni Don Ernesto para sa'yo, Adrian. Tahimik lamang si Adrian, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang lungkot at galit. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan ito. Ang buong buhay ko'y akala ko'y may utang na loob ako sa taong nagligtas sa akin. Ngayon, nararamdaman ko na ako'y naging instrumento ng kanyang pagtataksil. Umiyak si Liza at muling lumapit sa kanya. Adrian, hindi mo kailangang akuin ang kasalanan ng iba. Hindi mo kailangang sirain ang sarili mo dahil sa ginawa niya. Ang mahalaga, nandito ka ngayon at pinili mong iligtas kami. Ngunit si Mara, bagaman nakaramdam ng awa, ay nanatiling matatag. Kung talagang gusto mong itama ang lahat, Adrian, may oras ka pa. Hindi sapat na malungkot ka lang. Kailangang gawin mo ang tama. Kailangang ipaglaban mo hindi lang kami, kundi pati ang pangalan ng mama namin na matagal nang nilapastangan. Tumango si Adrian, mabigat ang loob, ngunit unti-unting nabubuo ang kanyang desisyon. Tama ka, hindi ko na pwedeng ipagpatuloy ang buhay na para bang wala akong alam. Kailangang baguhin ko ang direksyon. Kailangang ituwid ko ang lahat ng pagkakamaling iniwan sa akin. Sa gabing iyon, tuluyang gumuho ang dating mundo ni Adrian. Ngunit sa pagguho nito, nagsimulang mabuo ang panibagong mithiin, isang misyon na maghahatid ng katarungan, hindi lamang para kina Liza at Mara, kundi pati na rin para sa kanyang sarili. Matapos ang pagbagsak ng kanyang mundo dahil sa napuklasan niyang katotohanan, hindi na mapakali si Adrian. Sa bawat pagdilat niya sa umaga, bumabalik sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Liza at Mara na siya ang kapatid nilang iniwan, na ang iniidolo niyang ama-amahan ang siyang nagwasak ng kanilang pamilya. Hindi sapat ang mga salitang narinig niya. Kailangan niya ng matibay na ebidensya. Kailangan niyang hanapin ang buong katotohanan. Kahit gaano patasakit. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang opisina, tinawag niya ang kanyang matagal ng katiwala at kaibigan, si Ramon. Isa itong dating abogado na ngayoy kanyang pinagkakatiwalaan sa lahat ng sensitibong bagay. Ramon, panimula niya, mabigat ang tinig. May hihilingin ako sa iyo. Kailangang magsagawa ka ng masusing investigasyon tungkol kay Don Ernesto. Ang buong nakaraan niya, pati na rin ang lahat ng dokumento tungkol sa kanyang pamilya bago niya ako inampon. Nagulat si Ramon, ngunit hindi na nagtanong pa. Kung iyan ang gusto mo, gagawin ko. Pero Adrian, sigurado ka ba? Minsan, masakit malaman ang mga bagay na itinago sa atin. Tumitig si Adrian sa kanyang kaibigan, bakas ang bigat sa kanyang mga mata. Mas masakit ang mabuhay sa kasinumalinan. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Ramon dala ang isang makapal na folder. Tahimik niya itong inilapag sa mesa ni Adrian. Ito na ang lahat ng nakalap ko. Pero maghanda ka, hindi magaan ang laman nito. Marahang binuksan ni Adrian ang folder. Nandoon ang mga birth certificate, lumang larawan, pati mga court records. Habang isa-isa niyang binabasa, parang bawat papel ay isang patalim na humihiwa sa kanyang puso. May isang birth certificate na nagpatunay. Si Liza at Mara ay anak nga ni Don Ernesto sa isang babaeng nagngangalang Teresa. May mga lunang larawan pa kung saan makikita si Teresa kasama si Ernesto, ngunit sa bawat larawan, lumilitaw ang malamlam na mukha ng babae. Si Mama, mahinang bulong ni Liza, nang ipinakita ni Adrian ang larawan sa kanila sa ospital. Niyakap niya ito, parang matagal nang hinahanap na piraso ng kanyang pagkatao. Ngunit higit pang mabigat ang nadiskubre ni Adrian. Isang court record na nagsasabing si Teresa ay nagsampa ng kaso laban kay Don Ernesto dahil sa pananakit at pag-abandona. Ngunit ito'y naipasura dahil sa impluensya at pera ng lalaki. Diyos ko, napahawak si Adrian sa kanyang ulo. Hindi ko akalaing ganito kalalim ang lahat ng ito. Alam mo na ngayon, matatag na sabi ni Mara. Hindi ito haka-haka, hindi ito galit lang ng mga iniwan. Totoo ang lahat, Adrian. Natulala siya at isang tanong ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Sino nga ba talaga ako kung ang lahat ng pagkataong mayroon ako ay itinayo sa kasalanan ng iba? Isang gabi,
Habang nag-iisa siya sa kanyang penthouse, binuksan niya muli ang lumang kahon ng kanyang ama-amahan. Tinitigan niya ang sulat na matagal na niyang binasa. Sa pagkakataong ito, hindi lang sakit ang kanyang naramdaman, kundi galit. Bakit mo ginawa ito sa kanila? Bakit mo rin ako ginamit bilang pamali? Bulong niya habang nakatingala, tila kinakausap ang kaluluwa ng yumao. Akala ko, mahal mo ako bilang anak. Ngunit imbes na pagmamahal, pawang kasakiman ang nakikita niya ngayon sa bawat alaala. Lahat ng aral, lahat ng negosyo, lahat ng pamana, may bahid ng kasalanan. Kinabukasan, nagdesisyon siyang bumisita sa lugar kung saan nakatira noon sina Liza at Mara kasama ang kanilang ina. Doon, nakasalubong niya ang ilang matatandang kapitbahay na nakakaalala kay Teresa. Si Teresa? Kawawang babae yun, ani ng isang matanda. Iniwan ng lalaki at halos nagkasakit sa kakatrabaho para sa mga anak. Mabuti na lang at matatag siya hanggang sa huli. Isa pang matanda ang nagsalita. Hindi niya kailanmang siniraan ng hayagan si Don Ernesto. Pero ramdam naming lahat ang bigat na dinadala niya. Ang mga anak niya, sila ang tanging dahilan kung bakit lumaban siya. Sa bawat salitang iyon, lalo pang nabasag ang puso ni Adrian. Ngayon, hindi lang ang kanyang pagkatao ang gumuho, kundi ang imahe ng taong minahal niya bilang ama. Pagbalik niya sa ospital, tahimik siyang pumasok sa silid ng magkapatid. Nakatingin siya kay Liza at Mara na parehong nagtataka sa bigat ng kanyang mukha. May isa akong huling tanong, sabi niya, halos paos ang tinig. Nang sabihin ninyo na iniwan kayo, ano ang huling sinabi ng ating ama bago siya lumisan? Nagkatinginan ang magkapatid at si Liza ang mahinahong sumagot. Wala siyang iniwang salita. Wala ni isang pamamaalam. Isang kabilang, hindi na siya bumalik. At mula noon, kami na lang ni Mara ang nagbuhay sa isa't isa. Napapikit si Adrian at sa wakas, tuluyang bumulwak ang mga luhang pinipigilan niya. Naramdaman niyang hinawakan siya ni Liza sa kamay at bagamat may galit si Mara, hindi nito maiwasang lumapit. Hindi namin hinihingi na akuin mo ang lahat, Adrian, wika ni Liza. Ang gusto lang namin, makita kang hindi kagaya niya, na hindi mo kami iiwan gaya ng ginawa niya. Mariing tumango si Adrian. Hindi ko kayo iiwan. Ngayon, higit kailanman, alam ko na kung ano ang kailangan kong gawin. Kailangan kong ituwid ang lahat ng pagkakamali. Hindi ko alam kung paano pa, pero sisimulan ko sa pangangalaga sa inyo. Sa puntong iyon, malinaw sa kanya na ang paghahanap ng katotohanan ay hindi lang tungkol sa kanyang pagkatao, kundi tungkol sa pag-ako ng responsibilidad. Hindi na siya ang dating Adrian na abala lamang sa negosyo at pangalan. Ngayon, siya ay isang kapatid, isang taong handang magtuwid ng kasaysayan na hindi niya pinili, ngunit nakatali sa kanyang buhay. Makalipas ang ilang araw mula nang mabunyag kay Adrian ang buong katotohanan, unti-unti nang nakakabawi ng lakas sina Liza at Mara. Ngunit sa likod ng kanilang paggaling, nananatili pa rin ang anino ng takot. Kahit nasa ospital sila, may mga gabi pa ring nagigising si Liza mula sa bangungot, habang si Mara naman ay palaging nakabantay, takot na baka biglang bumalik si Salcedo o ang kanyang mga tauhan upang muling ipahamak sila. Isang hapon, habang kausap ni Adrian ang doktor tungkol sa pagpapalabas ng magkapatid, nakatanggap siya ng tawag mula kay Ramon. Malamig ang tinig ng kanyang kaibigan. Adrian, may masamang balita. Hindi pa rin sumusuko si Salcedo. Nalaman niyang buhay at ligtas ang dalawang dalaga. Ngayon, nag-uutos siya sa mga tauhan niya na hanapin sila at patahimikin. Napahinto si Adrian, nanlalamig ang kanyang katawan. Ibig mong sabihin, kahit narito sila sa ospital, may posibilidad pa rin silang atakihin? Ganun na nga, may impluensya siya. Kung ako sa'yo, huwag mong pagkakatiwalaan ang seguridad ng ospital. Kailangan mong gumawa ng sariling hakbang. Pagkaputol ng tawag, agad siyang bumalik sa silid ng magkapatid. Nakita niyang tahimik na nag-uusap sina Liza at Mara, tila sinusubukang kalimutan ang kanilang mga sugat. Ngunit hindi na niya kinayang itago ang alalahanin. Kailangan nating umalis dito, mariin niyang sabi.
Nagulat si Liza. Bakit sir? Ligtas naman kami dito, hindi ba? Umiling si Adrian. Hindi, alam na ni Salcedo na buhay kayo. At gagawin niya ang lahat para hindi na kayo muling makapagsalita. Hindi tayo pwedeng maghintay pa. Napatingin si Mara, mariin ang titig. Kung ganon, saan mo kami dadalhin? Huminga ng malalim si Adrian. Sa isa kong property. Isang lugar na malayo sa syudad, kung saan hindi agad tayo matutunton. Doon muna kayo mananatili habang nag-iisip tayo ng mas matibay na plano. Kinagabihan, lihim na pinalabas ni Adrian ang magkapatid sa ospital. Gumamit siya ng ibang sasakyan, hindi ang kanyang kilalang mamahaling kotse, kundi isang simpleng van na hindi agad makikilala. Habang naglalakbay sa madilim na kalsada, kapwa tahimik ang magkapatid, ngunit bakas sa kanilang mga muka ang kaba. Sir, mahinang sabi ni Liza, hanggang kailan po ba kami ganito? Habang buhay na lang po ba kaming tatakbo at magtatago? Sumulyap si Adrian sa kanya. Batas ang bigat ng kanyang dibdib. Hindi habang buhay. May hangganan ito. Sisiguraduhin kong makakamit ninyo ang hustisya. Hindi ko hahayaang manatiling malaya si Salcedo. Kung ganon, singit ni Mara, kailangan nating kumilos. Hindi sapat na magtago. Kailangan nating harapin siya at kailangan niyang pagbayaran ng lahat. Natigilan si Adrian sa tapang ng boses ni Mara. Sa kabila ng naranasan niyang hirap, nananatili ang apoy sa kanyang mga mata. Ngunit alam niyang hindi ganoon kadali ang lahat. Malakas ang impluensya ni Salcedo at hindi ito basta-bastang matitinag. Pagdating nila sa isang pribadong bahay sa labas ng lungsod, agad silang pinatuloy ni Adrian. Doon, nakahanda na ang mga tauhan niyang pinagkakatiwalaan. Mga taong handang sumuporta sa laban na kanilang haharapin. Dito muna kayo mananatili, wika ni Adrian habang inaakay ang magkapatid papasok. Ligtas kayo rito at habang nandito, magpaplano tayo. Gunit kahit pansamantalang ligtas, hindi nawala ang kaba sa dibdib ng magkapatid. Sa mga sumunod na araw, may ilang beses silang nakatanggap ng mga pagbabanta, mga sulat na iniwan sa labas ng gate. May nakasulat na hindi kayo makakatakas. Sir Adrian nag-aalalang sambit ni Liza habang hawak ang isa sa mga sulat. Nakikita pa rin nila tayo. Hindi talaga tayo ligtas. Mahigpit ang tinig ni Adrian. Hindi sila magtatagumpay. Hindi ko hahayaang maulit ang nangyari noon. Hindi ko hahayaang mawala kayo sa akin. Naramdaman ng magkapatid ang tindi ng kanyang determinasyon. Ngunit para kay Adrian, hindi lang ito laban para sa kanila. Ito rin ay laban para sa kanyang sarili. Sa bawat banta na kanilang natatanggap, lalong lumilinaw sa kanya na ang mundo na kanyang kinagisnan ay hindi ganoon katibay. Ang mga impluensya, ang kapangyarihan at ang yaman, wala itong silbi kung hindi niya mapapangalagaan ang dalawang taong ngayon ay itinuturing niyang tunay na pamilya. Isang gabi, habang nakaupo silang tatlo sa sala, bumulong si Mara, puno ng tapang ang tinig. Adrian, kung talagang kapatid ka namin, hindi ka lang basta magtatago kasama namin. Kailangan mong ipaglaban ang pangalan ni Mama. Kailangan mong tapusin ang taong iyon. Napayuko si Adrian at sa wakas ay tumango. Oo Mara, panahon na para hindi na tayo magtago. Panahon na para bumalik ang bangungot kay Salcedo at siya mismo ang gigising sa katotohanan ng kanyang mga kasalanan. Sa gabing iyon, nagdesisyon si Adrian. Hindi na ito simpleng laban para sa dalawang dalaga lamang. Isa itong laban sa lahat ng kasinungalingan at kasamaan na iniwan sa kanya ng kanyang ampon na ama. At sa oras na iyon, alam niyang handa na siyang harapin ang apoy, kahit masunog siya sa proseso. Mula nang mailigtas sila ni Adrian at mailipat sa isang ligtas na bahay sa labas ng lungsod, unti-unting nagsimulang maghilom ang sugat ng magkapatid. Hindi lamang ang pisikal na sugat, kundi pati na rin ang mga sugat ng kanilang puso na matagal nang binabalot ng takot at pangumulila. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman nila ang isang uri ng ginhawa, hindi man ganap na kalayaan, ngunit sapat upang makahinga at muling makaramdam ng pag-asa. Isang umaga, sabay na lumabas sina Liza at Mara sa hardin ng bahay na iyon. Sariwa ang hangin, malayo sa usok at ingay ng syudad. Habang pinagmamasdan nila ang mga bulaklak,
na maingat na inaalagaan ng mga katiwala ni Adrian. Nagsalita si Liza. Mahina ngunit puno ng damdamin. Mara, hindi ko alam paano ko ipapaliwanag ang lahat ng nararamdaman ko ngayon. Para bang kahit papaano, may pamilyang bumabalik sa atin. Umiling si Mara. Ngunit bakas ang pag-aalab sa kanyang mga mata. Hindi pa tayo ligtas, ate. Huwag mong kalimutan na buhay pa si Salcedo. Pero aaminin ko, kakaiba si Adrian. Hindi siya tulad ng ama na iniwan tayo. Ibang pakiramdam ko sa kanya. Sabay silang napalingon nang makita si Adrian na lumalabas ng bahay. Bit-bit ang mainit na tsa at tinapay. Magandang umaga, bati niya. May pagod sa mukha ngunit may lambing ang tinig. Naisip ko lang na samayan kayong mag-agahan dito. Nagkatinginan ang magkapatid at kapwa ngumiti. Umupo si Adrian sa tabi nila at saglit na nabalot ng katahimikan ang tatlo habang nilalasap ang simpleng pagkain. Alam nyo, panimula ni Adrian, sa dami ng nakamit ko sa buhay, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong klaseng kapayapaan. Nakakasama ko kayo, naririnig ang mga tinig ninyo. Para bang, sa wakas, may dahilan ang lahat ng paghahanap ko noon. Napaluhod ang tingin ni Liza at mahina siyang nagsalita. Sir Adrian, hindi pa rin namin alam kung paano katatawagin. Ang hirap isipin na ikaw pala ang kapatid namin na matagal naming hindi nakilala. Bahagyang natawa si Adrian, bagaman may pait. Ako man, nahihirapan ding tanggapin ang lahat. Pero kung pahihintulutan ninyo, mas gugustuhin kong tawagin ninyo akong kapatid. Matagal na akong walang pamilya at ngayon gusto kong akuin ang papel na hindi ko alam na matagal nang nakalaan sa akin. Dahan-dahang tumulo ang luha ni Liza. Kapatid, Adrian, ang sarap palang sabihin yan. Si Mara naman na matagal nang nagtataglay ng ganit ay hindi na napigilan ang bigat sa kanyang dibdib. Lumapit siya kay Adrian at diretsyong nagsalita. Alam mo, matagal akong galit sa'yo. Galit dahil habang kami ni ate ay nagtitiis, ikaw ay namumuhay ng marangya. Pero ngayong nakikita ko kung papaano mo kami pinoprotektahan, papaano mo kami tinutulungan, hindi ko kayang manatiling galit. Hindi ikaw ang may kasalanan. At ngayon, naniniwala akong kapatid Nafita. Hindi napigilan ni Adrian ang yakapin ang dalawang dalaga. Mainit, mahigpit at puno ng damdamin ang yakap na iyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman nilang tatlo na may pamilyang muling nabuo. Hindi sa pamamagitan ng dugo lamang, kundi sa pamamagitan ng paninindigan at pagmamahal. Sa mga sumunod na araw, naging mas malapit ang kanilang tatlo. Madalas silang mag-usap ng mahaba tungkol sa kanilang mga nakaraan. Ibinahagi ni Liza at Mara ang mga hirap na pinagdaanan nila. Kung paanong nagtitiis sila ng gutom, kung paano sila nagpalipat-lipat ng tirahan, at kung paanong ilang beses na silang nalagay sa bingit ng panganib dahil sa mga taong gaya ni Salcedo. Hindi ko na alam kung ilang gabi ang iniyak ko. Hinihiling na sanang may dumating na taong tutulong sa amin. Ani Liza habang nakatingin sa langit. Hindi ko akalaing ikaw pala ang darating, Adrian. Tahimik lang na nakikinig si Adrian. Ngunit sa loob-loob niya, lalo siyang napupuno ng determinasyon na hindi na muling maranasan ng magkapatid ang ganoong klasing sakit. Hindi na mauulit iyon. Mariin niyang sabi, habang buhay ako, hindi na kayo mag-iisa. Hindi ko kayang ibalik ang lahat ng nawala sa inyo, pero kaya kong siguraduhin na magbabago ang mga darating na taon. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kakaibang ginhawa kay Liza. Ngunit para kay Mara, iyon ay naging mitsa ng kanyang panibagong tapang. Lumapit siya kay Adrian at seryosong nagsabi, kung talagang gusto mong maging kapatid namin, ipakita mo iyon hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Sama-sama tayong lalaban, hindi tayo dapat manailing biktima. Tumango si Adrian. Oo Mara, sama-sama tayong haharap. Hindi lang ito laban ninyo, kundi laban nating tatlo. At mula sa araw na iyon, naging mas matibay ang ugnayan nila. Sa bawat pagtulog, hindi na sila nangangamba kung gigising pa ba sila kinabukasan. Sa bawat pagkain, may kasamang ngiti at pagtawa. At sa bawat pag-uusap, naroon ang tiwanang matagal nang ninakaw sa kanila ng kapalaran. Na yon ay muling binuo sa piling ng bagong pamilyang kanilang natagpuan.
Lumipas ang ilang linggo mula nang mailigtas ni Adrian sina Liza at Mara at mailayo sa mga kamay ni Salcedo. Ngunit habang tumitibay ang kanilang ugnayan bilang magkakapatid, lalong lumalalim ang pangangailangan na tapusin ang kasamaan ng lalaking iyon. Hindi sapat na sila'y nakatakas lamang, kailangan ng hustisya. Isang gabi, habang nagtitipon silang tatlo sa sala ng bahay na pinagtataguan nila, muling binuksan ni Mara ang usapan. Adrian, hindi na tayo pwedeng manatiling nakatago. Oo, ligtas tayo dito. Pero paano ang iba? Ilang katulad pa namin ang nakagapos sa basement na iyon. Ilang biktima pa ang mananahimik dahil takot kay Salcedo. Sumang-ayon si Liza, bagaman may kaba sa tinig. Pero paano? Malakas siya, maraming koneksyon, lalo na sa pulis. Paano natin siya mababagsak? Tumitig si Adrian sa magkapatid at mariing sumagot. May paraan. Gagamitin ko ang yaman at impluensya ko. Hindi para sa negosyo, kundi para sa katotohanan. Hindi ko nahahayaang patuloy siyang maghari sa takot. Kinabukasan, nagpunta siya sa opisina ng kanyang kaibigan at abogado, si Ramon. Ramon, kailangan kong buwagin si Salcedo. Kailangan ko ng ebidensya, kailangan kong masangkot ang media at mga tao. Hindi sapat ang tahimik na reklamo. Kailangang lumaki ito hanggang hindi na kayang itago. Nagkibit balikat si Ramon. Madali mong sabihin, Adrian, pero delikado. Kapag binangga mo si Salcedo, babanggain mo rin ang lahat ng pulis at opisyal na protektado niya. Pero kung sigurado ka, susuportahan kita. Tumango si Adrian. Sigurado ako, hindi ko nahahayaang maulit pa ang nangyari sa kanila. Nagsimula ang maingat na operasyon. Una, tinipon ni Adrian ang mga testimonya ng dating empleyado ng restaurant na naglakas loob magsalita. Ilan sa kanila ang nagsimulang umamin nang makita nilang lumalantad na si Adrian. Isa sa mga dating kusinero ang nagsabi, "Oo, totoo. Ilang beses kong narinig ang iyak mula sa basement. Pero natakot akong magsumbong dahil hawak niya ang mga pulis dito." Kasunod nito, ipinadala ni Adrian ang mga natipong dokumento at testimonya sa isang kilalang mamamahayag. Sa unang pagkakataon, lumabas sa balita ang pangalan ni Salcedo, hindi bilang matagumpay na negosyante, kundi bilang isang mapang-abusong kriminal na gumagamit ng negosyo bilang takip sa kanyang iligal na gawain. Nang sumunod na araw, bumungad sa telebisyon ang balita. May-ari ng kilalang restaurant, iniimbestigahan dahil sa umano'y panggagapos at pang-aabuso sa mga empleyado. Kinabahan si Liza habang nanonood. Adrian, hindi ba delikado ito? Baka balikan ka niya. Ngunit mariing sagot ni Adrian, mas delikado kung tatahimik tayo. Mas delikado kung patuloy siyang mananahimik habang pinapahirapan ang iba. Galit na galit si Salcedo. Nang makaraping sa kanya ang balita, agad siyang nagpadala ng mga tauhan para bantaan si Adrian. Ngunit handa na siya. Nagtalaga siya ng sariling mga gwardya at nakipag-ugnayan sa ilang matitinong opisyal ng pulisya na hindi hawak ni Salcedo. Isang gabi, nagkaroon ng mainit na sagupaan sa labas ng bahay ni Adrian. Dumating ang mga tauhan ni Salcedo, ngunit agad silang nasakote ng mga armadong gwardya ni Adrian. Isa-isang inaresto ng mga pulis na sumuporta sa kanya. Hindi na kayo makakalapit pa, mariing sabi ni Adrian sa isa sa mga nahuli. Sabihin ninyo kay Salcedo, tapos na ang panahon niya. Sa tulong ng media, lalo pang lumaki ang kaso. Lumantad pa ang ilang biktima na may parehong karanasan. Unti-unting bumagsak ang impluensya ni Salcedo at pati ang mga pulis na protektor niya ay nagsimulang maglayo ng distansya. Isang umaga pumutok ang balita na si Salcedo mismo ay dinakip ng mga awtoridad matapos maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Kitang-kita sa telebisyon ang mukha ng lalaking dati kinatatautan. Ngayon ay naaposas, nakayuko at walang ibang magawa kundi tanggapin ang bigat ng kanyang mga kasalanan. Nang makita iyon ni Liza at Mara, hindi nila napigilang mapaluha. Natabos na ate, bulong ni Mara. Wala na siya. Hindi na tayo muling matatakot. Mahigpit silang niyakap ni Adrian. Hindi pa tapos ang lahat, wika niya. Pero ito na ang simula. Ngayon,
may hustisya na kayong makakamtan. At hindi lang kayo, pati na rin ang lahat ng biktima niya. Sa pagbagsak ni Salcedo, naramdaman nilang tatlo na unti-unti nang bumabalik ang kanilang kalayaan. Ang takot na matagal na nilang pasan ay napalitan ng pag-asa. At higit sa lahat, napatunayan nilang kayang bumangon mula sa kahit pinakamasaklap na bangungot basta't hindi sila sumusuko. Sa wakas, matapos ang mahabang laban, bumagsak na si Salcedo. Nasa kulungan na siya at habang nagpapatuloy ang paglilitis, unti-unting bumabalik ang katahimikan sa buhay nina Adrian, Liza at Mara. Ngunit alam nilang higit pa sa pagkakakulong ng isang tao ang kailangang ayusin, ang kanilang sariling pagkatao at ang mga sugat na iniwan ng nakaraan. Isang hapon, habang nakaupo silang tatlo sa hardin ng bahay ni Adrian, nagsimulang magsalita si Liza. Parang hindi pa rin ako makapaniwala na wala na siya. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, parang naririnig ko pa rin ang tunog ng mga kadena sa basement. Hinawakan ni Adrian ang kamay ng kapatid at mariing nagsabi, "Hindi ko maipapangako na agad mawawala ang lahat ng alaala. Pero makakaasa kayo, tutulungan ko kayong magsimula. Hindi na kayo kailangang bumalik sa dilim na iyon." Ngumiti si Mara, bagaman may lungkot pa rin sa kanyang mga mata. "At hindi lang ikaw ang tutulong sa amin, Adrian. Tutulungan din namin ang isa't isa. Hindi na tayo nag-iisa." Sa mga sumunod na linggo, nagdesisyon si Adrian na ipagamit sa magkapatid ang ilan sa kanyang mga negosyo. "Gusto kong magsimula kayo ng sarili ninyong buhay," wika niya habang ipinapakita ang mga dokumento. "May isang kafe akong hindi masyadong napapansin. Gusto ko ibigay yun sa inyo. Alam kong matagal na ninyong pangarap ang magkaroon ng sariling lugar kung saan ligtas at may saysay ang trabaho." Nanlaki ang mata ni Liza. "Adrian, hindi namin kaya. Wala kaming karanasan sa pamamalakad ng negosyo." Ngunit ngumiti si Adrian. "Hindi ako naniniwala dyan. Ang hirap na pinagdaanan ninyo, iyon na ang pinakamagandang pagsasanay. Marunong kayong magsumikap, marunong kayong magmahal sa trabaho at sa isa't isa. Nandito ako para gabayan kayo. Pero ang direksyon, kayo na ang pipili." Napaluha si Mara. Ngayon ay hindi na dahil sa sakit, kundi sa labis na pasasalamat. "Akala ko, habang buhay na kaming magiging alipin ng nakaraan. Pero ngayon, parang may pintuan ng bagong mundo na bumukas." Nagsimula ang pagbabago. Unti-unting inayos ng magkapatid ang kafe. Si Liza, na likas na maalaga, ay nagtuon sa pakikipag-ugnayan sa mga customer. Si Mara naman, na matapang at may masidhing damdamin, ay nangasiwa sa mga proseso at sinigurong maayos ang daloy ng negosyo. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang sarili na may kontrol sa kanilang kapalaran. Isang gabi, matapos magsara ang kafe, nagtipon silang tatlo para maghapunan. Tahimik silang nagbubuo ng plano para sa kinabukasan. "Hindi ko akalaing magiging ganito," wika ni Liza habang nakatingin sa paligid ng kanilang bagong lugar. Ang simpleng kafe na ito, parang simbolo ng panibagong simula. Tumango si Adrian, "At ito'y umpisa lang. Hindi ito tungkol sa pera o negosyo. Ito'y tungkol sa inyo, sa atin bilang pamilya." Ang kafe na ito ang magsisilbing paalala na kahit gaano kadilim ang nakaraan, may liwanag pa ring pwedeng marating. Ngumiti si Mara at nagbiro, "Kung ganon, ikaw na ang taga-suporta naming kapatid. Pero siguraduhin mong masarap ang kape rito, ha? Baka ikaw ang unang magreklamo." Nagtawanan silang tatlo, at sa gitna ng tawa ay naramdaman nila ang daan ng pakiramdam na matagal nang nawala. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, hindi takot o galit ang naghari, kundi pag-asa. Ngunit higit pa sa negosyo, mas lumalim ang ugnayan nilang magkakapatid. Madalas silang mag-usap tungkol sa kanilang ina, si Teresa. Nagsimula silang mag-ipon ng mga alaala, maghanap ng mga kakilala nito, at muling buuin ang bahagi ng kanilang pagkatao na matagal nang itinago sa kanila. "Adrian,
Wika ni Liza isang gabi habang nakatingin sa lumang larawan ng kanilang ina. Salamat at hindi mo kami iniwan. Hindi ko alam kung paano namin haharapin ang lahat kung wala ka. Mahinang ngumiti si Adrian at tumugon. Hindi ko kayang gawin iyon. Hindi na muli. Minsan natakot akong hindi ko kayang ituwid ang lahat ng pagkakamali. Pero ngayon, alam kong hindi ko kailangang mag-isa. Nandito kayo. Sa mga gabing iyon, nakahanap sila ng ginhawa sa isa't isa. Hindi pa tapos ang kanilang laban, marami pang sugat ang kailangang paghilumin, marami pang tao ang kailangang harapin. Ngunit ngayon, hindi na sila mahina, hindi na sila nag-iisa. Ang kafe ay naging simbolo ng kanilang bagong yugto. Ang bawat tasa ng kape na kanilang inihahain ay parang paalala na kahit gaano kapait ang buhay, maaari pa rin itong samahan ng tamis ng pag-asa at pagmamahal. At doon nagsimula ang tunay na pagbabago, hindi lamang sa kanilang paligid, kundi sa kanilang puso. Ang pamilya na muntik ng tuluyang mabura ng kasinungalingan at kasamaan, ngayon ay unti-unting muling nabubuo. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Unti-unti nang nakilala ang kafe na ipinagkatiwala ni Adrian kina Liza at Mara. Sa simula, ilang customer lamang ang dumarating. Ngunit dahil sa sipag ng magkapatid at sa gabay ni Adrian, naging paborito na ito ng maraming tao. Ang maliit na lugar ay naging tahanan hindi lamang ng kape, kundi ng mga kwento at ng bagong pag-asa. Isang hapon, matapos ang mahabang araw ng paglilingkod, nakaupo silang tatlo sa isang sulok ng kafe. Humigop si Liza ng kape at napangiti. Hindi ko pa rin alam kung paano tayo nakarating dito. Kung iisipin, dati takot tayong lumabas kahit sa liit na eskinita. Ngayon, may lugar na tayong tinatawag na atin. Umiling si Mara. Ngunit sa mga mata niya ay bakas ang pagkatuwa. At higit pa roon, ate, may pamilya na tayo. Matagal na tayong iniwan, pero ngayon may kapatid na tayong handang lumaban para sa atin. Lumingon siya kay Adrian at bagaman hindi niya sanay ipakita ang emosyon, ngumiti siya ng taos-puso. Nagbalik ng ngiti si Adrian. Kung tutuusin, kayo ang nagligtas sa akin. Matagal kong inakala na ang yaman, ang negosyo, at ang impluensya ang magbibigay ng saysay sa buhay ko. Pero ngayong kasama ko kayo, doon ko lang natutunan ang tunay na halaga ng lahat. Habang lumalalim ang gabi, napansin nilang marami na ring tao ang dumadayo sa kafe, hindi lamang para uminom ng kape, kundi para makahanap ng ginhawa. May mga estudyante, manggagawa, at kahit matatanda na nagsasabing espesyal ang lugar. Isang matandang babae ang minsang lumapit kay Liza. Ineng, hindi lang ito basta kape. Para bang may init ng tahanan sa bawat tasa. Salamat sa pagbibigay ng ganitong lugar. Napaiyak si Liza sa simpleng papuri. Pagbalik niya sa mesa, agad niya itong ibinahagi kina Mara at Adrian. Nararamdaman ko, ito ang dahilan kung bakit tayo inilagay dito. Hindi para magtago, kundi para magbigay din ng liwanag sa iba. Sa mga sumunod na linggo, naging mas matatag ang kanilang relasyon bilang pamilya. Madalas silang maghapunang ng sabay, nagkukwento ng kanilang nakaraan at mga pangarap para sa hinaharap. Dahan-dahan, natutunan nilang ibalik ang tiwala, hindi lamang sa isa't isa, kundi pati na rin sa mundo. Isang gabi, habang nakatingin sila sa mga bituin mula sa balkonahe ng kafe, nagsalita si Adrian. Alam nyo, dati lagi akong nag-iisa kahit nasa gitna ng maraming tao. Ngayon, sa unang pagkakataon, hindi na ako natatakot sa kinabukasan. Hindi dahil sigurado ako sa lahat, kundi dahil kasama ko kayo. Mahinang ngumiti si Liza. Adrian, dating iniisip ko, wala na kaming magiging pamilya. Pero mali pala ako. Hindi pa pala tapos ang kwento namin. At ikaw ang naging dahilan kung bakit nagsimula muli ang lahat. Tumango si Mara, ngunit mariin ang kanyang tinig. At hindi lang ito tungkol sa atin. May obligasyon tayong tumulong sa iba. Kung paano mo kaming iniligtas, Adrian, gusto kong gawin din natin iyon sa iba pang nangangailangan. Nagulat si Adrian, ngunit natuwa. Kung iyon ang gusto ninyo, gagawin natin. Palalawakin natin ang kafe. Gagawin nating kanlungan, hindi lang ng mga customer, kundi pati ng mga nangangailangan ng bagong sumula.
Doon nagsimulang mabuo ang panibagong plano. Hindi na lamang basta negosyo ang kafe. Ito'y magiging sentro ng komunidad. Naglagay sila ng libreng bookshelf para sa mga nais magbasa at isang maliit na sulok para sa mga batang walang tahimik na lugar upang mag-aral. Muling napuno ng saysay ang kanilang mga araw. Ngunit higit sa lahat, mas tumibay ang kanilang ugnayan bilang pamilya. Isang gabi bago sila magsara, nakaupo silang tatlo at sabay na tumawa sa isang biro ni Mara. Tumigil si Adrian at tinitigan ng magkapatid. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito, na matapos ang lahat ng sakit, tatawa pa rin tayo ng ganito. Niyakap siya ni Liza at Mara at sabay-sabay nilang naramdaman ang init ng pamilya na matagal nilang hinanap. Sa puntong iyon, tuluyan na nilang niyakap ang bagong simula. Isang buhay na hindi na umiikot sa takot, kundi sa pag-asa, pagmamahal at pagkakaroon ng bagong layunin. Lumipas ang ilang buwan at lalong nakilala ang kafe na pinamamahalaan ni Liza at Mara sa tulong ni Adrian. Sa bawat araw, dumarami ang tao at unti-unti nang kinikilala ang lugar bilang isa sa mga pinakamasarap puntahan sa kanilang komunidad. Ngunit sa kabila ng magandang takbo ng kanilang bagong buhay, dumarating pa rin ang mga pagsubok na sumusubok sa tibay ng kanilang binubuong pamilya. Isang gabi, habang binibilang ni Lisa ang kita, napansin niya na may mga transaksyong hindi pumapantay sa inaasahan. "Adrian, tingnan mo ito," wika niya habang ipinapakita ang talaan. Parang may ilang araw na hindi nagtatagpo ang sales at ang actual na kita. Agad na sumilip si Mara. Mabilis na napansin ang problema. May nanlilin lang sa atin. May taong kumakalikot sa accounts. Napakunot ang noo ni Adrian. Hindi natin pwedeng baliwalain. Kung sino man ang gumagawa nito, sinusubukan niyang sirain ang pinaghirapan ninyo. At hindi ko hahayaang muling may sumira sa inyo. Kinabukasan, agad nilang hinarap ang kanilang mga tauhan. Isa-isang tinanong ni Adrian ang mga empleyado at sa huli, natukoy nila ang isang bagong cashier na pinapasok lang ilang linggo ang nakalipas. Umiwas ito ng tingin at pilit na ikinakaila ang paratang. "Sir, wala po akong kinalaman dyan," nanginginig nitong sabi. Ngunit nang ipakita ni Mara ang mga resibo at discrepancy, hindi na siya nakapagsalita. Hindi lang ito tungkol sa pera, mariing sabi ni Adrian. Ito'y tungkol sa tiwala at wala nang masisira pa sa negosyo kundi ang kawalan ng tiwala. Matapos ang pangyayaring iyon, mas naging maingat sila. Naramdaman nilang kahit anong ganda ng bagong simula, may mga tao pa ring susubo na gamitin ang kanilang kabutihan. Ngunit hindi sila bumigay. Bagkus, mas tumibay ang kanilang determinasyon na ipaglaban ang bagong buhay. Habang nagpapatuloy ang kanilang araw-araw, may isa pang pagsubok na dumating. Ang balitang muling susubuking apelahin ni Salcedo ang kanyang kaso. Isang gabi, habang nanonood sila ng balita, lumabas ang pangalan ng lalaki. Ayon sa ulat, naghain ng apela ang negosyanteng si Salcedo upang makalaya sa kulungan. Iginiit na walang matibay na ebidensya laban sa kanya. Halos mabitawan ni Liza ang hawak niyang baso. "Adrian, paano kung makalaya siya? Paano kung bumalik siya para ipaghiganti ang lahat?" Umupo si Adrian sa kanilang tabi, hinawakan ang kamay ng magkapatid. "Huwag kayong matakot. May ebidensya tayong matibay at may mga tao tayong kakampi. Kahit ano pa ang gawin niya, hindi na niya mababawi ang katotohanan." Ngunit kahit ganoon ang kanyang pananalita, ramdam niyang kinakabahan din siya. Alam niyang hindi basta-bastang mawawala ang anino ng nakaraan at may posibilidad na muling bumalik ang bangungot. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-iisa. May pamilya na siyang handang humarap sa lahat ng laban. Sa kabila ng mga alalahanin, patuloy nilang pinalakas ang kafe. Inilunsad nila ang isang programa kung saan libre ang kape para sa mga pulis at guro bilang pasasalamat sa kanilang serbisyo. Lalong dumagsa ang mga tao at mas lumalim ang pagkakakilala ng komunidad sa kanila bilang hindi lamang negosyante kundi mga taong may malasakit. Mayroon tayong pundasyong hindi kayang gibain ng kahit sino, ang pamilya natin.
Tumango si Adrian, seryoso ngunit may ngiting bakas sa kanyang mukha. At hindi na muling mabubuwag ang pamilyang ito. Hindi ko hahayaang may sinuman ang muling magwasak sa atin. At sa mga salitang iyon, alam nilang kaya nilang harapin ang anumang pagsubok. Ang bagong simula ay hindi lamang tungkol sa negosyo o sa pagbangon mula sa sugat, kundi tungkol sa matatag na pagyakap sa isa't isa. Kahit pa dumating ang unos. Dumating ang araw ng pagdinig para sa apela ni Salcedo. Mula pa lang sa pagbabalita ng radyo at telebisyon, ramdam na ramdam ang tensyon. Isang araw, dumating ang isang matandang lalaki na customer. Nakatingin ito kay Adrian na parang matagal nang may laman ang dibdib. "Ikaw ba si Adrian?" tanong nito. "Opo, ako nga," sagot ni Adrian. "Kung ganon, natutuwa akong makita ka. Kilala ko ang ina nila Liza at Mara, si Teresa. Mabuting tao iyon at alam kong ipinagmamalaki niya kayo ngayon. Kung saan man siya naroroon, masaya siya na nagkakasama kayo bilang pamilya." Napaluha si Liza at Mara at napayuko si Adrian. "Maraming salamat po sa sinabi ninyo. Isa iyon sa pinakamahalagang bagay na narinig ko." Sa gabing iyon, habang sabay-sabay silang naghahapunan, nagsalita si Mara. "Kahit anong pagsubok pa ang dumating, hindi na tayo katulad ng dati. Hindi na tayo mahinat." Maraming tao ang nagsimulang magtanong, makakalaya ba ang dating negosyanteng tinaguriang haligi ng isang kilalang restaurant? O tuluyan na siyang ibabaon ng hustisya sa mga kasalanang matagal niyang tinakasan? Sa loob ng korte, tahimik na nakaupo sina Adrian, Liza at Mara. Kapansin-pansin ang kaba sa mukha ni Liza habang mahigpit na hawak ang kamay ng kapatid. Si Mara naman ay mariin ang pagkakatitig kay Salcedo na nakaupo sa kabilang dulo. Nakaposas, ngunit nananatili ang kayabangan sa mukha. Hindi siya natatakot, bulong ni Mara kay Adrian. Parang alam niyang may alas pa siya. "Huwag kang mag-alala," mahinang sabot ni Adrian. Ngayon, hindi na siya makakapagtago. Nasa atin ang katotohanan. Nagpatuloy ang paglilitis. Isa-isang tinawag ang mga testigo, mga dating empleyado, ilang biktima at maging ang mga taong nakakita ng mga kahina-hinalang aktibidad sa restaurant ni Salcedo. Habang nagsasalita sila, malinaw ang bigat ng kanilang testimonya. Maraming gabi akong nakarinig ng mga iyak mula sa basement, wika ng isang dating kusinero. Alam ko kung saan iyon nanggagaling, pero wala akong lakas ng loob noon. Ngayon lang ako nagkaroon ng tapang dahil sa kanila. Kasunod nito, si Mara mismo ang tinawag. Matatag ang kanyang tinig nang magsalita sa harap ng korte. "Ako si Mara, isa sa mga dinukot at ikinulong sa basement ng restaurant ni Salcedo. Kasama ko ang kapatid kong si Liza. Ilang linggo kaming pinahirapan, pinagbantaan at halos mawalan ng pag-asa. Kung hindi dumating si Adrian, akawala na kami ngayon." Napayuko si Liza, nangingilid ang luha. Nang siya naman ang tinawag, hindi niya mapigilang manginig ang boses. "Ang sakit pong maalala. Pero narito ako para magsalita. Dahil kung mananahimik pa rin kami, baka mas marami pang mabiktima. Hindi lang kami ang pinagdaanan niya. Marami pang tulad namin." Tahimik ang buong korte sa bawat salitang binitawan ng magkapatid. Sa huli, tumayo si Adrian at nagsalita bilang saksi at kapatid. "Ako si Adrian, ang taong itinuring ng marami na pinalad at pinagpala. Pero ngayon, natutunan kong ang tunay na kayamanan ay hindi pera o negosyo, kundi ang katotohanan at katarungan ay hindi para sa sarili ko, kundi para sa kanila. At para na rin sa lahat ng taong naging biktima ng kasamaan ng isang taong itinuring kong haligi noon. Ngayon, oras na para bumagsak siya. Dumating ang sandali ng pasya." Huminga ng malalim si Liza, hawak-hawak ang kamay ni Mara at Adrian. Sa loob ng ilang minutong katahimikan, tila bumagal ang oras. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya at testimonya, wika ng hukom, ang korte ay nagdesisyong itakwil ang apela ni Ginoong Salcedo. Siya ay mananatili sa kulungan at haharapin ang kaukulang parusa sa kanyang mga kasalanan. Parang nabunutan ng tinik sina Liza at Mara. Napaluha silang dalawa at sabay na yumakap kay Adrian. "Tapos na," hikbi ni Liza.
Tapos na ang bangungot. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Lumapit pa ang ilang biktima kay Adrian at magkapatid matapos ang paglilitis. Isang babae ang nagsabi, "Dahil sa inyo, nagkaroon kami ng lakas ng loob na magsalita. Hindi nyo alam kung gaano ninyo kaming tinulungan." Ngumiti si Mara, bakas ang tapang sa kanyang muka. Hindi na kami mananahimik. Hindi na kailanman. Nang mga uwi sila sa cafe kinagabihan, nagtuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga tao. Hindi para magdiwang ng kape lamang, kundi para magbigay suporta at pasasalamat. "Adrian, wika ng isang regular na customer. Hindi lang kayo negosyante ngayon, isa na kayong simbolo ng laas at pagbabago." Tahimik lang nangumiti si Adrian. Alam niyang ang lahat ng ito ay hindi lang para sa kanya. Para ito sa kanilang tatlo, sa pamilyang muling nabuo mula sa guho. Habang nakaupo silang magkakapatid sa isang mesa, nagbiro si Mara. "Kung alam ko lang na ganito ang magiging kinahinatnan, sana mas maaga pa kitang tinanggap bilang kapatid." Natawa si Adrian at si Liza naman ay ngumiti ng may luha. Hindi mahalaga kung gaano katagal. Ang mahalaga, nandito na tayo ngayon. At doon, tuluyang naramdaman nilang dumating na ang tunay na katarungan. Hindi lamang sa korte, kundi sa kanilang puso. Sa wakas, malaya na silang tatlo. Hindi lang mula sa anino ni Salcedo, kundi mula rin sa lahat ng kasinungalingan at sakit ng nakaraan.